ang mga supporter daw ng mga Duterte ay mga bobo. Yun lang ang pwede nilang sabihin. Dahil nga, katigasan din ang ulo natin eh. Alam nyo, it's a trait ng isang taong may focus at may consistency sa buhay. At matalino, yung manindigan ng diretso. Ibig sabihin, hindi siya maniniwala ng kahit anong bagay na sabihin laban doon sa kanyang pinaniniwalaan dahil makakasira yun sa kanyang pagkatao. Kaya ganoon kami, mga DDS. Maninindigan kami, walang makakasira na salita sa mga Duterte. Walang makakasira na issue sa mga Duterte. Wala. Kasi kung magkumparahan man at kung lahat man sila ay may kasalanan, ang mga Duterte ay may mas maraming kabutihan na nagawa para sa bayan kaysa kahit kanino man na politiko dito sa Pilipinas. At yan ang paninindigan namin ng mga DDS. Gets? Sayang ang bayot na may nanay na bungi. Galit na galit. Ay sus, Ginoo Mandalolo. Swak na swak. Super, super correct. Oo. Ang mga DDS ay maninindigan kahit alam na nilang mali. Naaamoy na nga nilang tae, sisinghutin pa. Alam na nga ng mga DDS na nung pumunta sila, nakita nila ang sabungan na ang nandun nalalaban ay pato, pupusta pa rin. At nagagalit kapag natalo yung pato. At nagagalit kapag nakain yung tae. Naamoy na nila yon. Tama ang sinasabi mo. Ang mga DDS ay may trait na bobo-ob-ob at less ang comprehension. At huwag mong sabihin galing sa amin yan. Dahil galing din yan mismo sa inyong kupunan. Si Panelo ang may sabi niyan, di ba? At nakakatawa ka, Mandalulo, dyan sa sinasabi mo na walang ginawang kasamaan ang mga Duterte sa Pilipinas. Tulog ka ba? Nagtutulog-tulugan? O talagang baliwag lang? Umpisa nung naupo si Digong Duterte bilang presidente, na normalized na lang ang narcissistic attitude ng bansang Pilipinas. Na-normalize na lang ang patay-patay, na-normalize na lang ang pambabastos ng kababaihan, na-normalize na lang ang pagnanakaw, na-normalize na lang ang pambubudol, at na-normalize na lamang ang fake news. 'Di ba? Tanungin mo ako kung anong buti ang idinulot ni BBM, na distinguish ni BBM kung alin yung bright sa bobo. Kaming mga pinklawan, tumaas ang level namin dahil pagkausap namin kayong mga DDS, ang bright namin. Yun ang dalang bote ni BBM. At, di natin itatabi, may dalang mabuti din ang mga Duterte. Naging matanglawin ang mga tao, naging mapanuri lalo ang mga tao, naging bukal ang mga tao, paano ilabas ang saloobin, lalo na ang pagdidibang ng fake news na gawa niyong mga DDS. Alin ang magandang gawa ng mga Duterte sa Pilipinas? Yung sirain niya ang imahe ng Philippines, na siya ang kauna-unahang presidenteng representative ng Asian countries na nandyan sa Hague. At dagdag ko pa pala kung ano ang buti na dinala ng mga Duterte, na hindi kailanman mamamayagpag ang kasamaan, na sa tingin mo walang nangyayari doon sa mga biktima ng injustices na noong unang panahon, na sa tingin mo hanggang dyan ka lang nagkakamali sa panahon ni Digong, dahil kaya palang lumaban ang simpleng tao kahit sa taaspeto ng international court. Yan ang buting dala ng mga Duterte. At dito natin napapatunayan ang buting dala din ng mga Duterte, na kailangan ayusin natin ang sistema ng ating edukasyon. Dahil dumadami nga ang ob-ob na kagaya nyo.
Oo, hep hep hep, hindi yun galing sa aming kupunan. Si Panelo ang may sabi niyan. Oo. So dito natin nakikita na nadidistinguish natin ang kasamaan sa kadiliman sa panahon ni Digong. Damay na rin natin si BBM. Diyan natin nakikita sa panahon ng Uniteam, oo, yung pagkakaisa kuno, oo, na Japek. Huwag mandalulo. At ibalik natin sa kwentuhan natin. Oo. Huwag mong ilihis ang usapan na magkikikwento ka ngayon ng mga DDS para sabihin, oo nga, mandalulo. Kakampihan ka. Huwag. Balik tayo. Oo, sa normal programming natin, sagutin mo ang tanong ni Alfred. Nasaan na ang Interpol? Nasaan na ang mga immigration officer? Nasaan na ang mga warrant of arrest ni Alfred? Oo, sagutin mo yan. Ang tanong ko naman, sagutin mo, nangutang ka ba ng 2K kay Daddy-o at nangakong magbabayad kay Daddy-o kung magbayad na yung kliyente mong pre-process mo yung papeles nila? Di ka naman fixer sa lagay na yan. Ano tawag sa'yo? Pangalawa, oo, mandalulo, bakit hindi ka nakakaakyat sa Antipolo? Pangatlo, bakit yung Duque mo, binago mo ang spelling? Ano ang ginawa mo sa Antipolo doon sa minor de edad? Pang-apat, bersa ka ba? Dahil yun ang claim ni Rolly. Pang-lima, mandalulo, yung pagli-live-in mo kay Bats sa Dapitan. I-debunk mo ko niyan. Pang-ani, mandalulo, patunayan mo, ikaw naman ang nag-aakusa dyan sa may lalaking nakatira sa kondo ni Bro sa Cebu. Dahil ako nag-aakusa ako sa'yo na meron talagang nag-i-exist talaga si Batch, ako yung magpo-prove dyan sa'yo. Pero, pakitaan mo naman din ako ng buwelo na ako ay nagsasalita dito na walang kwenta. Ha? Pakitaan mo ko niyan. At pampito, mandalulo, patunayan mong walang nag-i-exist na Rolly. Oo. Pangwalo, ang dami-dami na. Nasaan ang motion na gamit mo ang warrant ni Alfred para makapag-hold departure order ka? Dahil magtatatlong taon na si Alfred. Paglagpas nun, anytime uuwi siya ng Pinas. Oo. Pansampo, mandalulo. Bakit hindi mo kayang gawin yung aking challenge sa iyo na patunayan mo, magsabi ka, isinusumpa ko yung buhay ng isang anak ko. Huwag mong ubusin, unfair, isa lang yung sa akin, na yung ginagawa mong splice audio ay talagang totoo at hindi mo minekos-mekos yun. Huwag mo nang ibalik-balik sa mga kwento-kwento. DDS, ito tayo, mag-focus tayo para makakuha ka ng sentimiento. Otot mo, Blue. Sayang yung may-ari ng pulang shoes na siyang totoong bayot na may nanay na trililing.